Hindi lahat ng katahimikan ay payapa. May mga uri ng katahimikan na tila isang buhay na nilalang. Isang bagay na humihinga sa dilim, nanunukat sa bawat pintig ng iyong puso at tahimik na naghihintay ng tamang sandali upang sumunggab. Sa gitna ng maingay at magulong lansangan ng Sampaloc, Maynila, kung saan ang busina ng jeepney, sigaw ng mga vendor at yabag ng nagmamadaling tao ay walang katapusan. May mga gusaling tila naiwan sa ibang panahon. Mga gusaling may kasaysayang hindi kayang burahin ng bagong pintura o modernong kagamitan. Mga gusaling may mga lihim na ayaw manatiling nakabaon. Noong taong 2012, isa akong probinsyanong estudyante na unang beses lalaban sa gulo ng Maynila. Ang tanging hangarin ko noon ay simple, makapagtapos ng pag-aaral. Wala akong luho, wala akong inaasahan kundi isang murang silid na malapit sa universidad. Doon ko nakita ang La Esperanza Dormitory. Luma na ang gusali, may 4 na palapag at mukhang matagal nang hindi naaabot ng araw ang mga pasilyo nito. Pero mura ang renta. At para sa isang estudyanteng kapos sa pera, sapat na iyon para isantabi ang alinlangan. Ang room 402 ang ibinigay sa akin. Akala ko noon, sinuwerte ako. Hindi ko alam na bawat pisong natipid ko ay kapalit pala ng aking katahimikan at unti-unti ng aking katinuan. Natuklasan ko sa silid na iyon na ang pinaka nakakatakot na tunog sa mundo ay hindi ang sigaw, kundi ang dahan-dahang kalansing ng susi sa pintong alam mong ikaw lang ang may hawak. Ang room 402 ay hindi lang basta silid. Isa itong imbakan ng mga alaala ng mga taong hindi na nakalabas. Sa bawat bitak ng dingding, may parang humihinga. At sa gabiing iyon, ang mga bulong ay naging malinaw na pangungusap. Unang araw ng Hunyo nang tuluyan akong lumipat. Ang gusali ay gawa sa makapal na semento, may mga kahoy na bintana na halatang mula pa sa lumang panahon. Mahaba at madilim ang hallway kahit tanghaling tapat. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nanunuot sa ilong. Pero pagpasok ko sa room 402, may ibang amoy na sumalubong sa akin. Isang matamis na amoy, parang sariwang sampagita. Pero may kasamang malansang amoy ng nabubulok na laman. Huwag mo nang pansinin. Mabilis na sabi ng landlady na si Aling Nena habang inaabot ang susi. Matagal lang na walang tumira niyan. Open mo lang ang bintana. Hindi man lang siya tumingin sa loob ng silid. Umalis agad siya, parang may hinahabol o iniiwasan. Inayos ko ang gamit ko. May isang kama, isang lumang cabinet na gawa sa nara, at isang kahoy na mesa sa tabi ng bintana. Ang bintana ay nakaharap sa isang bakanting lote na puno ng matatandang puno ng balete. Sa unang linggo, normal lang ang lahat. Pagod sa klase, diretsong tulog, walang panaginip, walang kakaiba. Hanggang sa ikapitong gabi, habang nag-aaral ako para sa midterm exam sa anatomy, biglang bumagsak ang temperatura ng silid. Hindi ito lamig ng ulan. Ito ay lamig na parang galing sa loob ng katawan ko. Napatingin ako sa mesa. Ang ballpen na iniwan ko roon ay gumulong mag-isa papunta sa gilid. Huminto, pagkatapos tumayo, parang may humahawak. 3 segundo, pagbagsak nito sa sahig, parang putok ng baril ang tunog sa katahimikan. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Simula noon, hindi na tumigil ang mga paramdam. Isang madaling araw, bandang 2:00, nagising ako sa tunog ng kalmot sa loob ng cabinet. Akala ko daga. Binuksan ko ang ilaw at dahan-dahang nilapitan yon. Pagbukas ko ng pinto, walang hayop. Ang naroon ay malalim na marka ng kuko sa loob ng kahoy, sariwa, malinaw at mukhang ginawa ng tao.
Hindi na ako pumatay ng ilaw hanggang mag-umaga. Ang pinakamatinding karanasan ay sa banyo. Maliit ang banyo at palaging basa ang sahig kahit hindi ginagamit. Habang naghihilamos ako, tumingin ako sa lumang salamin na puno ng itim na batik. Sa refleksyon, nakita kong dahan-dahang bumubukas ang pinto ng banyo. Alam kong nakalak yun. Walang tunog ng pag-ikot ng doorknob. Sa siwang ng pinto, may lumitaw na kamay. Hindi yun kamay ng tao. Mahahaba ang mga daliri, kulay abo ang balat, tuyot, parang balat na lang sa buto. Ang mga kuko ay itim at matutulis. Nanigas ako. Sa salamin, may muka na lumitaw sa likod ko. Isang babae. Mahaba at gusot ang buhok. Ang mga mata niya walang puti, puro itim at ang bibig niya tinahinang makapal na alambre. May itim na dugo na tumutulo mula sa mga tahi. Humarap ako sa pinto. Wala na ang kamay. Sarado na ang pinto, nakalak pa rin. Sa salamin, may nakasulat sa hamog ng hininga ko. Tulong. Kinabukasan, hinanap ko ang janitor na si Mang Carding. Matanda na siya, parang bahagi na ng gusali. Noong una, itinanggi niya ang lahat. Pero nang makita niya ang mga pasako sa braso, mga pasanghugis kamay, nabitawan niya ang walis. Dinala niya ako sa likod ng gusali. Noong dekada 90, mahina niyang sabi, may nakatira diyan, si Clara, estudyante. Galing probinsya, may kasintahan siyang sundalo, seloso. Huminga siya ng malalim. Isang gabi, nag-away sila. Sa sobrang galit, tinahi ng lalaki ang bibig ni Clara gamit ang alambre bago niya pinatay. 3 araw bago natuklasan ang bangkay, hindi na raw nahuli ang lalaki. Ang kaluluwa ni Clara ay hindi na nakaalis. Ang amoy ng sampagita, paborito niyang pabango. Ang amoy ng nabubulok, ang kanyang katawan. Gusto ko nang umalis pero wala akong pera. May 1 linggo pa akong naiwan at doon nagsimula ang impyerno. May mga hininga sa tenga ko kahit tanghali. May puting damit na nawawala sa ilalim ng kama. May mga tawag ang cellphone ko mula sa unknown number. Walang boses. Tanging tunog ng krayon sa balat at isang paos na paghinga. Isang gabi, lumubog ang dulo ng kama. Nakita ko si Clara, nakaupo, nakatalikod. Dahan-dahan siyang lumingon. Itinuro niya ang tinahing bibig, sabay sabi, "Palayain mo ako." Huling gabi ko yun. Namatay ang lahat ng ilaw sa floor. Ang hangin ay mabigat, ang maleta ko ay bukas. Ang mga damit, tinahi ng alambre. May kalansing ng susi. Isang itim na anino ang pumasok, hindi si Clara. Ito ang pumatay sa kanya. Hinawakan nito ang leeg ko. Buti na lang tumama ang ilaw ng cellphone ko sa isang crucifix sa bag. Biglang nawala ang humahawak. Tumakbo ako palabas. Lumipas ang mga taon. Giniba ang dormitoryo. Pero hanggang ngayon, hindi ako natutulog ng walang ilaw. At minsan, sa salamin, may aninong nakatayo sa likod ko at nagsasalitang, "Nandito na ako." At dito nagtatapos ang kwento. Sana makatulog ka ng mahimbing. Good night.